May mga kinailangan namang itakbo sa ospital dahil na stroke at ilang pang sumama ang pakiramdam dahil sa dami ng tao at tagal na paghihintay sa pila para makahalik sa Poong Jesus Nazareno. Live mula rin dito sa Quirino Grandstand, nakatutok si Mariz Umali. Mariz! Sa upuan, sa pwesto. Emil, habang parami ng parami ang mga debotong natutungo rito sa Quirino Grandstand para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno, ay tinutumbasan naman daw yan ng sapat na dami ng mga pulis para maniguro sa kanilang kaligtasan. Hindi naman maiwasang may maitakbong mga deboto dito sa medical treatment area. Kasunod nga po ng makaramdam sila ng mga iba't ibang mga sakit kasunod ng kanilang masidhing pamamanata. Sa drone shot ng Civil Defense Action Group, kitang aabot na sa Roxas Boulevard Corner Katigbak Drive ang pila para sa pahalik as of 1 p.m. At hindi lang ito single file, kundi 4 na hilera ng mga debotong hahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sa dami na ng mga tao at sa tagal din ng paghihintay, may ilang inabutan na ng pagkahilo sa pila, gaya ng 15 anyos na si Lian Marl Asamudio. Agad siya itinakbo sa treatment area. Bigla na lang po ako nakaramdam po ng hilo, bigla lang pong sumuka. Ako nakaramdam po ako ng sakit ng tiyan. Tinitiis ko lang po yung gutom ko kanina. Napag-alamang mataas ang kanyang blood sugar at blood pressure. Alauna pa siya ng madaling araw na nakapila. Para po magpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Na-hospital po ako, na ilang beses po ako na-aksidente, na ano po ako ng mga kotse. Latang-lata at hindi naman makabangon ng 52 anyos na si Noel Santos nang dalhin siya sa treatment area. Naglakad daw siya ng nakayapak mula Cavite simula alas 3 kahapon. Dumaan muna siya sa 15 simbahan kabilang ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o ang simbahan sa Quiapo, bago nagtungo rito sa Quirino Grandstand para sa pahalik. Ano nangyari sa paa po niya? Ma'am, pumutok po. Nagkaroon po ng malaking paltos. Mga basag na malilit na bote, ma'am. Tapos yung mga asfalto, yung mga bato na matutulis, ma'am. Ma'am, hilo, pagod, gutom. Pero sa kabila nito, wala raw siyang pagsisisi. Basta manali ka lang sa Nazareno, ma'am. Sa mahal na Birhen, sa mahal na Santo Niño, sa mahal na Ama. Hindi mo na mararamdaman yun, ma'am. Hindi naman halos makahinga ang 76 anyos na si Rita Villarba, kaya siya itinakbo sa treatment area. Kwento niya, nawalan pa siya ng wallet at senior ID nang matulog sa Quiapo bago magtungo rito. Dahil sa galit kung kaya posible niyang tumaas ang presyon niya. Hinihingal po ako. May dati po ako emphysema. Lord, tulungan niya ako na magbagong buhay. Gusto ko lang yung bang may edad na ako, kung mamatay ako, man lang makatikim, man lang ako makita ko man lang kung ano mga itsura nila. As of 2:30 p.m., umabot na raw sa 30 ang medical and trauma cases na inireport sa Incident Command Team. 2 ang kinailangan itakbo sa ospital dahil na stroke. Mostly hypertension, iba talagang dehydrated, and stroke patients. Natutumba, or yung iba hindi nakapagdala ng kanilang mga medication, nakapila pa since morning. It will take you around 4 to 5 hours kung nandoon ka pa sa ang last na pila mo is if you're in the Katigbak Road, Roxas Boulevard. Kaya pinapayuhan ng mga deboto na magdala ng pagkain, inumin at mga gamot, at hanggat maaari, pumunta ng may kasama. Ilagay sa ID ang blood type, medikasyon, address at contact number para madaling matugunan sakaling may emergency. Ngayong hapon, nagdaos ng band parade. Dapat so magpuri muna. Emil, as of 7:30 p.m. ay nasa 48 na raw yung mga pasyenteng dinala dito sa medical treatment area. Mula pa yan alas 5 kahapon. At sa ngayon naman ay ongoing yung praise and worship hanggang alas 11 na po yan ng gabi, kung kailan magsisimula naman po yung paghahanda na para sa Misa Mayor na mangyayari ng alas 12 ng hating gabi. At dahil nandito naman daw po tayo para mamanata at magdebosyon, paalala ng mga kinauukulan, dagdagan pa natin ang ating pasensya at pagtitiis para mapanatili ang kabanalan ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.
Pinalagan ni Senate President Tito Soto at ilang kapwa-senador ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga ipinagbabawal kaugnay ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang alegasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sa may tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair, walang katotohanan at walang basihan ang alegasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya sa Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha ang impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ang palasyo sa impormasyong nakuha rin ng Senadora Marcos na ilang datit kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero madi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan kung ano po yung timeline nila. Patuloy namang pinabubulaanan ng palasyo ang mga ugong ng malawakang balasahan sa gabinete. Sa ngayon, Lagi namang tumitingin, nagmo-monitor ang Pangulo, ini-evaluate niya yung trabaho ng bawat miyembro ng kabinete. So, ngayon, sa araw na to, opo. So, sa mga susunod na araw, hindi natin masasabi kung siya ba ay hindi masasatisfy sa trabaho ng isang CAPSEC. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang sementong sahig ng isang bahay sa Albay kinailangang wasakin. Sa ilalim kasi nito, may sumuksok na makamandag na kobra. Saan kaya hahantong ang pagtugis sa nagtagong ulupong? Sa dinami-dami ng mga naisagawang rescue operation ng snake rescuer mula sa Albay na si Mark John, isa raw to sa pinakamahirap. Ang sinusubukan daw kasi ng takping na ahas na isa pamanding makamandag na Philippine Cobra. Sumuksok sa mga butas ng sahig ng isang bahay. Kayang pumatay sa loob ng 30 minutes lang. Para daw makuha ito, kinakailangan na raw nilang wasakin ang sahig ng bahay. Humingi po kami ng consent sa may-ari kasi yung lungga po ng cobra is nakasiksik po dun mismo sa ilalim po ng kanilang bahay. So pumayag naman po sila. Dahan-dahan daw nila tibag ang sahig hanggang sa... Ano? Uy, ay favorite pag-iwaga! Sarigon! Laki! Isus yan ang cobra! Nasilayan na nila ang nagtatagong kobra. Yung Philippine Cobra po is kasing laki na rin po ng braso ng bata. Para mapalabas ito, sinubukan itong sungkitin ni Mark John. So gumagamit po kami ng mga snake tongs, snake clips, tsaka snake hook. Importante rin po yung pagbuboots natin para in case po matuklaw tayo ay sa boots po muna tatama yung kanilang kagat. Ang ahas tinangkapang tumakas hanggang sa tuluyan na itong nahuli ni Mark John. Ang kobra, dinala nila sa gilid ng kalsada at doon sinuri. Kapag po kasi may sugat yung cobra or matamlay, dinadala po namin ito sa rescue center para mabigyan po ng lunas ng ating mga veterinarian. Minsan naman po ay tina-turn over po natin ito sa DENR para mas alam po nila kung saan po i-release. At dahil fit o nasa maayos na kondisyon naman daw ang cobra, nilagay na muna ito ni Mark John sa sako bago ito ni-release o binalik sa natural nitong tahanan. Agad po natin itong dinala sa kanilang natural habitat para po maibalik dun po sa kanilang tahanan. Paalala naman ng mga eksperto, huwag daw magtataka kung mapapadalas ang paglabas ng mga cobra. Breeding season daw kasi ng mga ito ngayon.
Usually, breeding season nila nagsa-start from January to April kasi mas stable ang condition para mag-mate sila, hindi pa bago-bago yung weather. Expect natin na marami talagang maghahanap ng makakain at maghahanap din ng mga partners nila since yung mga females nagkakalat din yan ng pheromones sa paligid. And hindi lang isang male yung na-attract, pwedeng maraming males ang sumunod. Kaya nagkakaroon tayo ng increased na sightings. Kaya minsan buwababa sila sa bundok, nakikita natin sila sa mga daan, minsan malapit sa ating mga bahay. Pero kung sakaling may makaengkwentro tayong makamandag na kobra sa ating lugar, ano ba ang dapat gawin? Sakali mang may makita o makasalubong tayong kobra, pareho nito, huwag magpanik at huwag na huwag tong lalapitan. Huwag din nating tangkain na saktan o patayin ng mga ito. Paglabag kasi ito sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa halip, bigyan natin sila ng safe space para sila'y makaalis. O di kaya i-report agad ang sighting sa kinaukulan gaya ng DNR na siyang mas maalam sa kung ano ang dapat gawin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kung dito po sa Maynila, Viva Nazareno ang maririnig hanggang bukas sa Cebu, Pitsenyo ang pagpupugay lalo't malapit na ang pista ng Senyor Santo Niño. At kanina nga, libo-libo na ang lumahok sa Penitential Walk with Jesus. Nakatutok si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Alas 3 ng madaling araw pa lang, maraming deboto na ang naghihintay sa kahabaan ng Osmeña Boulevard sa Cebu City sa pagsisimula ng Penitential Walk with Jesus. Lalo pang naramdaman ang debosyon ng marami nang umusad ang prosesyon alas 4 ng madaling araw. Mula Fuente Osmeña Circle, papunta sa Basilica Minore del Santo Niño. Kini kada tuig jud ko mo kuyog. Mga anak jud. Walang bata. Kasi madalagi ni mo Kanang kuan, maing lawas, mahimtog akong pamilya, tanan-tanan. Nagro-rosaryo ang mga deboto habang nagpuprosesyon. Bit-bit ang kani-kanilang imahin ng Batang Jesus at sinindihang kandila. Ang iba naman, binihisa ng kanilang anak ng damit na tulad ng sa Santo Niño. Isa sa kanila ang 6 na buwang sanggol na si Amelia Ken na ayon sa kanyang mga magulang ay isang miracle baby. Ito nila ang kanilang paraan ng pagpapasalamat kay Santo Niño. Miracle ba natubuhan? Karon kaya mo lang isip pasalamat ba? Abay ninyo. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang imahe ng Santo Niño sakay ng karosa sa Basilica Minore del Santo Niño. We need to be one community of believers marching onwards through one faith to the one and only God, Señor Santo Niño. Puno rin ng mga deboto ang simbahan at pilgrim center ng Basilica Minore del Santo Niño. Kaya nalagpasan ang 5,000 maximum capacity ng compound ng simbahan. Kaya hanggang sa labas, may mga deboto na nakikinig sa misa sa pamamagitan ng mga LED wall. Libo-libong pulis, bumbero, sundalo, iba pang uniformed personnel at mga force multiplier ang nagbantay para tiyakin ang seguridad. May mga medical station at personnel sa paligid at sa loob ng compound ng Basilika. Simula ngayong araw, may 11 novena masses kada araw hanggang January 16. Naging payapa ang buong Penitential Walk with Jesus. Ayon sa Cebu City Police Office, umabot sa mahigit 240,000 na mga deboto ang lumahok sa prosesyon mula Fuente Osmeña Circle hanggang sa Basilica Minore del Santo Niño. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabo, nakatutok 24 oras. Abante si Pinay tennis rising star Alex Iala sa quarterfinals ng 2026 ASB Classic sa New Zealand. Sa gitna yan ang pagpapatuloy ng kanyang winning streak matapos talunin si dating world #1 junior player at Croatian Petra Marcinko.
Nanalo siya sa score na 6-love sa isang set at 6-2 sa isa pa. Lalaban din si Ayala sa quarters ng women's doubles competition kasama ang American tennis player na si Eva Jovic. Aksidente po ang pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan ayon po yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Lumalabas sa investigasyon na aksidenteng nakalabit ng vice-alkalde ang gatilyo ng kanyang race gun habang inililigpit ito. Dagdag ni Remulla, hindi sangkot ang vice-alkalde sa anumang anomalya. Wala rin anyang kinalaman sa kanyang pagkamatay ang live-in partner nitong si Lord Byron Torre Carrion. Patuloy pa rin ang investigasyon sa aksidente. Sa libing kahapon, hindi naman napigilan maging emosyonal ni Torre Carrion sa pagkamatay ng kanyang kinakasama. I cried, but I'm sorry. Why ko siya na-say? I tried everything. We all tried. Even at the last minute, napamangkot kami sa doktor. What else could we do? Inalis na ang ban sa pag-angkat ng bigas pero hindi agad-agad makakarating sa pamilihan ang imported rice. Mahalagang umabot na yan sa palengke para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula nang ipatupad ang import ban sa bigas noong Setyembre, hanggang 5 piso na ang itinaas ng bigas sa pwesto ni JM. Kaya good news sa kanila, ngayong pwede na muli ang rice imports. From 45, naging 50 siya ngayon. Paunti-unti naman yan, hindi naman biglaan na taas. Ayon sa Department of Agriculture, lean months ang buwan ng Enero at Pebrero. Ibig sabihin sa mga buwang ito, walang ani. Kaya naman mahalagang makarating na sa mga pamilihan ng imported na bigas para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Pero hindi pa agad-agad nakakarating sa mga pamilihan ng imported rice. Problema yan sa mga retailer na halos wala na ring mabiling local rice. Piling-pili na po talaga. Nagpunta kami sa rice mill, halos wala nang laman ang mga rice mills. Pag lumabas yung rice imported, sana ibababa din nila para susunod din ng local. Sa monitoring ng DA, bahagya lang naman ang naging pagtaas sa presyo ng bigas. Ang tumaas ng konti yung well-milled na imported, from 46 naging 47. Wala naman kaming ine-expect na mataasan na pagtaas kasi naging maganda naman yung production. Pero ramdam pa rin ang pagmahal na ito. Ang dati mong budget is kunyari 300, magiging 400 or 500 na iyon. Mabigat na ho sa amin dahil senior. Sinasalo rin ang pagmahal ng karinderyang ito dahil hindi maitaas ang presyo ng kanin. Pag nagtakal kami ng yung talagang kailangan isakto talaga ang takal para kumita naman. Gayunman, ayon sa Department of Agriculture, hindi ganon kalaki ang iminahal ng bigas kahit pa kumonti ang ini-import na bigas nitong 2025 kumpara noong 2024. Napatunayan natin na, 'di ba, kahit walang imported na bigas, walang talagang mabilisan na pagtaas. Ibig sabihin, yung pumapasok na bigas is beyond what the country needs. Inaasahang makakatulong din sa pagmura ng mga agri-products sa mga farm-to-market roads. Para hindi matulad sa ibang goose projects, pwede silang i-monitor ng publiko sa transparency portal na nasa testing stage na. Nakalagay po dyan magkano ang pondo natin, kailan nagsimula ito, sino ang contractor natin, so everything ito ba ay ilang % na accomplishment. Ito ang tinatawag na Farm-to-Market Road Transparency Platform. Bukod sa makikita dito ang updates kaugnay ng iba't ibang proyekto, maaari rin ditong magreklamo ang mga mamamayan. I-click lang ang i-report, i-click ang report new issue, at dito maaari na kayong mag-upload ng mga photos at videos bilang patunay sa mga proyektong nais nyong ireklamo. DA na rin imbis na DPWH ang magpapatupad ng mga ito. Gayunman, The DA may enter into a memorandum of agreement with LGUs, with DPWH in areas na
Kung kagaya nga nabanggit ni Director Christie, for example, sa BARM, where we have limitations. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Gumuho ang lupa sa Binaliw Landfill sa Cebu City kaninang hapon. Bumigay ang struktura sa landfill at nabagsakan ng mga sasakyan at kagamitan doon. Apektado rin ang admin office ng landfill facility. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Arquibal, base sa mga unang ulat ay may mga taong na-trap sa guho. Nagpadala na ang City Hall ng Disaster Response Team para sa rescue operations at para suriin ang kaligtasan sa lugar. Mga kapuso, wala pong bagyo pero maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan bukas. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Apayao, Cagayan, Isabela, Quezon, Catanduanes at ilang bahagi ng Samar. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa Central Luzon. May malalakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible na rin ang kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region, pati po sa Visayas at Mindanao. Para naman sa Metro Manila, kung saan isasagawa ang prosesyon bukas ng Poong Jesus Nazareno, may chance rin ng ulan pero hindi po malawakan at maaring mga panandalian lamang. Amihan, easterlies at shear line pa rin ang makakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, bukod sa malamig na ihip ng hangin, may epekto rin ang amihan sa mga baybayin. Nakataas ang gale warning sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ibig sabihin, magiging maalon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Mas palaban, mas matatag at mas confident. Ito na raw si Chris Bernal na nagbabalik showbiz pagkatapos ng kanyang 3-year hiatus. Ang mga abangan sa kanya lalo sa pagbibidahang bagong Kapuso series na House of Lies, ibinahagi niya sa pag-upo sa GMA Integrated News interviews. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Matapos ang 3 taong hiatus mula sa showbiz, nagbabalik si Chris Bernal. But this time, she's fearless and she knows what she wants. Mas palaban ako ngayon at saka mas firm siguro ako sa gusto kong mangyari sa career ko, sa buhay ko. Nilagyan ko na rin ng boundaries yung sarili ko. For so long kasi, naging sunod-sunuran din ako. Talagang Less na ang gusto ko fear mo ngayon? Ngayon, less na. Siguro dahil nga mas confident na rin ako at mas stable na rin. What I get from her is like when you're contented and when you have a good full support group at your back. And when you work as a team, as a family, there's no need balance, there's no need to be scared because you know that I you guess have that's the secret eh. you have a good support. Contentment. Content ka. And the baby is really, the baby made her stronger. Iba talaga pag mami ka Iba na na pag nanay, no? Yeah. 18 years ang itinagal ni Chris sa showbiz bago siya nag-asawa. Hindi man niya inamin dati, the peak of her career became too much for her. Nagkaroon ako ng time na gano'n, na na-burn out ako. Then, siguro pinagdasal ko din, Lord, gusto kong magpahinga. Gusto ko ng break. And then, feel ko yung binigay sa akin ni Lord, etong anak ko. Parang siya yung naging break ko. Siya yung, may pwede pa pala akong ibang gawin. May iba pa palang mundo outside of showbiz. Tapos, yun, ngayon naman, na-miss ko. Na-miss ko yung grind. Tapos sabi ko, ito pa rin, ang saya pa rin niya gawin. Sabi mo, nag-asawa ka tapos nagkaanak ka. Iba na yung demands noon eh. Unlike before, solong katawan ka lang. How's that? Like parang how's that for your husband? Siyempre yung kid mo, demanding yan, 2 years old pa lang. Struggling pa rin ako. Kasi I'm still breastfeeding. Pero yun kasi yung bonding namin ng ano ko. That's why it's hard for me to let go of breastfeeding din. In terms naman of my husband, very supportive kasi yung husband ko eh. Like whatever you want, whatever your choices are, game lang ako. Bibida ngayon si Chris kasama si Beauty Gonzalez sa House of Lies. A story of a picture-perfect family. Pero Each one may kasinungalingan na tinatago. Na if it will be revealed, it can break a family, it can break a relationship. So, gaano katagal mo hahawakan, kakargahin yung
kasinungalingan na yun sa buhay mo. Mapapanood na sa January 19 sa GMA Afternoon Prime. Kasama rin ang powerhouse cast ni na Martin Del Rosario, Mike Tan, Kokoy De Santos, Snooki Serna, Jackie Lu Blanco, Lito Pimentel at marami pang iba. May sapakan ba dito? Ay, marami. Oh my God. Marami. Nasakal nga ako dito eh. Oy, grabe Nahubaran ka. ako. Ang lakas ni Beauty. Kasi, Dahil rin kasi, Hindi ka naman kasi sinaktan. Ang lakas talaga ni Beauty. Ang Si tangkad Beauty, ko, ang hindi. cute niya, ang payat pa niya. Kung kaya ko lang siya sa isang kamay. Oo. Ano mga ganong eksena? Talagang Well, pag surprise. nakita- oo. Surprise na lang. Surprise. Yung mga away-away namin, talagang So grabe. bukod doon sa... Pero di naman kita sinukta. Nasaktan Hindi ba naman, kita? pero ang Pwede lakas mo naman na talaga. sabihin, 24 oras naman to. Pwede mo naman ako i-report. Isang ganun na lang, ano na ako, lumipad na ako dun sa kabilang kanto. Pero ganun, ang lakas niya. Uy, grabe Pero maingat ka. siya. Maingat siya, Lumipad din maingat siya naman sa ako, Pero kasi alam mo, si Kaya Beauty tuloy kasi ang ako. tangkad din. Oo. You're 5'8" ba? 5'7". 5'7". 5'1" lang ako. Oh my gosh. O, ayan o si Nakal. Oh. Ang ganda naman ah. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya.